Galit na galit ang internet tungkol sa trend sa TikTok kung saan maraming babae ang nagpapakita ng suporta sa isang babaeng pumatay ng tatlo niyang sariling anak, si Lindsay Clancy. At para sa mga hindi nakakaalam ng detalye, ayon sa korte, dumaan daw sa isang uri ng psychotic break ang babaeng ito. Ito ang sinasabi niyang dahilan sa korte. At pinatay niya ang tatlo niyang anak, kabilang ang isang 8 buwang gulang. Ngayon, daan-daang libong babae sa TikTok ang nagpapahayag ng suporta sa kanya, na parang sinasabi nilang, pareho tayo Lindsay, pareho tayo. At habang sobrang galit at inis ako sa trend na ito, gusto ko ring sabihin na sobrang nadudurog ang puso ko na nabubuhay tayo sa isang realidad kung saan iniisip ng mga nanay na dahil mahirap maging ina, ayos lang pumatay ng mga bata. Ibig kong sabihin, hindi na ako nagugulat. Ito rin ang mga babaeng sumusuporta sa karapatan sa aborsyon. Naniniwala sila na kung mahirap para sa isang babae ang magkaanak, may karapatan silang alisin ito. Kaya bakit hindi rin ito totoo sa bandang huli, lalo na kung dumadaan sila sa isang psychotic break? Pero mga kaibigan, talagang nakakalungkot ang lahat ng ito para sa akin. At tatalakayin pa natin ang mga detalye nito at susubukan naming ipaliwanag ng kaunti ang uso na ito kung saan daan-daang libong kababaihan ang lumalabas para suportahan ang isang malinaw na may sakit sa pag-iisip na ina na pumatay. Hindi talaga ako makapaniwalang sinasabi ko ito. Pero pwede ba tayong huminto sandali at kilalanin na mas nakakalungkot talaga ito kaysa nakakagalit? At ang buong kaguluhan na nangyayari ngayon sa pagitan ng mga konserbatibong komentador, may ilan na talagang matindi ang pagtutol dito at may ilan naman na mas may simpatya tungkol sa buong pangyayari. Hindi yon ang paksa. Ang paksa dito ay tatlong batang pinatay. At hindi talaga yon tama. At mga kaibigan, pag-usapan natin ang mga detalye ng nangyari. Kaya kung ayaw ninyong marinig yon, trigger warning, laktawan na lang ang susunod na 2 minuto. Alam kong may ilan sa inyo nagalit sa akin ngayon, pero sa kasamaang palad mga babae, kailangan kong panindigan ito. Hindi mapag-aawayan na si Lindsay Clancy ay nililitis dahil sa pagpatay sa kanyang tatlong anak, sina Cora, 5 taon, Dawson, 3 taon, at Kaylan, 8 buwang gulang. Bawat isa sa kanila ay sinakal niya ng hindi bababa sa 4 na minuto gamit ang tatlong magkaibang exercise band. Sabi ng prosekusyon, ito ay planadong pagpatay, at sabi naman ng depensa, ginawa nga niya ito, pero hindi siya dapat managot sa batas dahil dumaranas siya ng matinding psychotic na mental breakdown. Sinabi mismo ng abogado ni Lindsay sa kanyang pambungad na bahayag na may bipolar disorder siya at lalo pang lumala dahil sa gamot. At noong araw na pinatay niya ang tatlong sanggol, may narinig siyang boses na nagsabi, ito na ang huling pagkakataon mo, patayin mo ang mga bata para mapatay mo ang sarili mo. Maayos ang laday niya noong Enero 24, ang araw ng mga pagpatay. Dinala niya si Cora sa appointment sa doktor noong umaga. Nasa labas siya, naglalaro sa niebe kasama ang mga bata. Nagpadala pa siya ng mga litrato noon sa kanyang asawa. Pagkatapos, nag-text siya kay Patrick na kunin ang takeout mula sa 3D at bumili ng gamot para sa kanilang anak na babae. Tumawag din siya sa 3V at nag-order. At alam natin na ginamit niya ang Apple Maps para subaybayan kung gaano katagal bago makarating si Patrick sa restaurant at makabalik. Patch. Ibig kong sabihin itong kawawang ama. Ginawa niya ang mga lakad na yon mula mga alas 5:15 noong hanggang alas 6:09 noong. Pagbalik niya, nakita niyang nakahiga siya sa niebe na may mga hiwa sa braso at leeg. Naparalisa siya matapos tumalon mula sa bintana at ang mga bata ay hindi na tumutugon na may panalipa sa kanilang mga leeg. Sinubukan niyang tulungan sila pero para kina Cora at Dawson, huli na ang lahat. Pero ang 8 buwang gulang na sanggol ay tumagal pa ng 3 araw sa life support. Sige, pareho namang kinikilala ng magkabilang panig ng korte ang lahat ng iyon. May ilan na nagsasabing dapat siyang maparusahan ng bitay at may ilan namang nagsasabing dapat siyang dalhin sa isang ward. May mga tao ring nagsasabing ang asawa niya ang may gawa nito. At mayroon ding mga taong nilalagyan ng caption na same Lindsay ang mga video nila sa buong TikTok. Uso na ngayon kung saan ang mga babae ay nagpapahiwatig na sila rin ay umaabot sa puntong gusto nilang sakalin ang kanilang mga anak hanggang mamatay. Oo, medyo kakaiba talaga para sa akin yung huli. Nakakalungkot para sa akin. Pwede ba akong maging tapat? Nakakalungkot talaga para sa akin. Hindi ko na alam. Galit ako. Galit ako sa lipunan na totoong na brainwash ang mga babaeng ito sa mga ideolohiya na sobrang kabaliwan na. Nakikita nila ang mga hirap at pagsubok ng pagpapalaki ng kanilang mga anak bilang isang bagay na dahilan para isipin nilang saktan ang mga ito, imbes na makita ito bilang pinakamalaking karangalan sa kanilang buhay. Ano na ang nangyari sa ating lipunan? Ibig kong sabihin, sira na talaga ang mga babaeng ito. Ngayon, kumakalat na ng husto ang isang video ng isang babae na sinusunog ang kanyang mga anak, okay? Sinusunog ang kanyang mga anak. Itong ina sa Miami ay nagbubuhos ng mainit na wax sa mga kamay ng kanyang anak na paslit at nagsisindi ng apoy sa kusina habang naka-video okay. Dahil may problema siya sa kalusugan ng pag-iisip. At ibig kong sabihin, ano? Ano? At ngayon, meron kang mga video na nagpapakita ng postpartum rage na nanaig sa akin. Kaya meron kang ganitong mga paandar, makasarili, at parang batang kalokohan mula sa isang theatrical na narsisista na magpapagalit talaga sa lahat. Parang, ito ang kailangan kong gawin para makontrol ang emosyon ko. Kailangan kong maging marahas dahil sobrang hirap na ako. Umabot na ba talaga tayo sa puntong na parang totoong punto na sa lipunan? Na hindi na kayang kontrolin ng mga babae ang emosyon nila para kayanin ng katotohanang mahirap ang pagiging ina nang hindi nang inginig sa harap ng kamera. Kailangan niyang ihagis ang mga piraso ng yelo sa galit para mapawi ang pangangailangan niyang manira. At oo, maaring mukhang baliw ito. Mukha nga itong kabaliwan, sa totoo lang, pero malaki ang naitutulong nito sa kanya. Ako lang. Minsan may mga bagong uso, 'di ba? Tulad ng paghahagis ng yelo sa bathtub mo para hindi masaktan ng anak mo. And may mga araw bilang isang nanay, mahirap kontrolin ang pasensya ko. Kaya impes na makipagsigawan ako sa paslit kong anak, nagahagis ako ng yelo sa bathtub ko.
Sira na talaga ang pag-iisip. Literal na sira ang pag-iisip ng mga babaeng ito. Sige. At si Matt Walsh ang nasa gitna ng kontrobersya dahil naging matindi ang kanyang pahayag tungkol dito. At sa totoo lang, sinita siya ni Ben Shapiro tungkol dito dahil hindi siya sang-ayon dito. Pero talagang pambihira, kahit hindi nakakagulat, na sa linggong ito kung saan ang mga kaliwang babae sa bansa ay hayagang nagdiriwang at itinatanghal bilang santo ang isang halimaw na pumatay sa kanyang 3 anak. Isa ito sa pinakapangit at pinakanaglalahad ng mga sandali sa makabagong kasaysayan. May ilang konserbatibong influencer at komentador na nagdesisyong ilaan ang kanilang oras sa pagtuon ng galit nila sa akin dahil nag-post ako ng tweet na ayon sa kanila ay bahagyang at kakilakilabot. Iniisip ko na ang malawakang hayagan at walang hiya na pagdiriwang sa mga babae na sistematikong pinatay ang kanilang 3 anak ay dapat sana ang pangunahing balita dito at ang babaeng yun mismo at ang kanyang mga tagapagtanggol ay dapat sana ang kontrabida sa kwento. Pero syempre, nabubuhay tayo sa mga panahong baluktot. Kaya naman ako ang pinag-uusapan ng mga tao. Libo-libong babae ang nagsasabing imposibleng napatay ni Lindsay Clancy ang kanyang 3 anak dahil isa siyang Leo at ang mga Leo ay hindi pumapatay. At muli, bukod pa sa katotohanang talagang nakakalungkot ang nangyari kay Lindsay, ang ibig kong sabihin, ang mga tanga, tulad ng mga babaeng ito na liberal, ay hayagang ipinapakita kung gaano sila kamangmang sa sobrang matinding paraan. Pakinggan mo ito. Sige, tingnan mo ito. Sobrang nakakabaliw talaga. Birth chart ni Lindsay Clancy. Sobrang nakakabaliw talaga. Wala akong oras ng kapanganakan. Kaya pwede mo talagang baliwalain ang ascendant, descendant, ICMC, vertex. Wala houses. Wala pa yung mga yon. Kaya hindi lahat ng mga aspeto ay siguradong totoo dahil lahat ng mga puntong yon hindi talaga natin alam. Gumawa lang ako ng mga bago. Pero una sa lahat, kailangan nating ipakita. Sige, kung may naman dito, may Earth node siya papuntang Aquarius. South node niya ay nasa Leo. Nasa Natal-return siya ngayon. Matagal-tagal na rin, pero kailangan ko magpakita dito para lang sabihin na sinusubaybayan ko ang kaso ni Lindsay Clancy, lalo na bilang inat ng 2 anak na dumaan din sa matinding postpartum mental illness. At alam mo, sinusundan ko rin ang mga birth chart, kaarawan at zodiac sign nila. Siya ang gumawa nun. Siya ang gumawa nun. Isa siyang lalaking Gemini. 15 ng Hunyo ang kanyang kaarawan. Ako naman ay isang babaeng Gemini. 14 ng Hunyo ang aking kaarawan. Hayaan mo bigyan kita ng isa pang halimbawa kung sinong isang lalaking Gemini. Kaarawan din niya ay 14 ng Hunyo. Magkaiba ang mga lalaki at babae. Tandaan mo yan. Pakiusap, huwag mo akong husgahan. Donald Trump. Naku, minsan napapaisip ako kung paanong kapareho ko ng kasarian ang mga taong ito. Parang ako rin ba ay tinamaan ng parehong sumpa sa pag-iisip na dinaranas ng mga babaeng ito? Ibig kong sabihin, ako rin ba? Sana hindi. Palagi kong nakikita na pinag-uusapan ng mga tao ang kaso ni Lindsay Clancy at maraming konserbatibo ang natatanong sa kanilang sarili, paano ba tayo napunta sa ganitong kalagayan bilang isang lipunan, kung saan napakaraming babae ang natatanggol. Si Lindsay Clancy na pumatay sa 3 niyang anak sa pamamagitan ng pagsakal sa kanila hanggang mamatay. Parang ano bang mali sa mga babae ngayon? At sasabihin ko sa iyo kung paano tayo napunta rito. Dahil mahigit 25% ng mga babae sa Amerika ngayon ay ginawa rin mismo ang ginawa ni Lindsay. Ginawa nila ang eksaktong parehong bagay. Pinatay nila ang kanilang mga anak, di ba? Pinatay nila ang kanilang mga inosente at walang kalaban-labang anak. Lahat dahil ayaw nila sa kanila. Sagaba lang sila. Kaya syempre, nakikiramay sila sa kanya. Syempre, tinatangka nilang takpan ang sarili nilang pagkakasala sa ginawa nila sa pamamagitan ng pagbibigay katwiran sa ginawa ng isa pang babae nang kitilin niya ang buhay ng sarili niyang mga anak. Iyan ang natural na paraan ng pagharap sa kasalanan, di ba? Kung may problema ka sa pag-inom, pinalilibutan mo ang sarili mo ng mga taong mahilig ding uminom. Kung may problema ka sa pagmumura, pinalilibutan mo ang sarili mo ng mga taong mahilig ding magmura. Nakakalungkot yon. Malinaw na abortion ang tinutukoy niya, di ba? Ibig kong sabihin, pero ulit. Ang trend ng mga babaeng ito na sumusuporta kay Lindsay Clancy at nantitipon ng malaking halaga ng pera para sa kanya at pinaninindigan ang kung anong conspiracy theory tungkol sa kanyang pagiging inosente ay napapakita ng 2 bagay. Una, ang sobrang pagkasira ng otak na naranasan ng mga progresibong babae dahil sa TikTok at sa pagbabasa ng mga bastos na kwento buong araw at true crime. Kumakain ako ng candy. Parang wala talaga silang tunay na intellectual na pag-iisip. Pero mas mahalaga, pangalawa, ang pagkukunyari at linaw ng katotohanang ayaw naman talaga nila ng pagkakapantay-pantay. Gusto nilang patuloy na bigyan ng espesyal na pagtrato ang mga babae, ipinta ang mga babae bilang mga biktima, at palayain sila sa lahat ng pananagutan. Ibig kong sabihin, ang trend na ito ng mga babae na ang trend na parang mga babae na nagsiset up ng kamera at ipinapakita ang mga hirap nila sa pag-aalaga ng mga sanggol ay hindi ko talaga gusto. O yung pagiging masama sa mga sanggol. May nagsulat nito, huwag ninyong gawin ito. Ang trabaho natin ay protektahan ang mga bata, hindi ang sadyang galitin ang mga sanggol. Ayoko talaga nito.
Ayoko talaga nito. Si Lindsay Clancy ay isang tunay na halimaw na sumakal sa 3 bata hanggang mamatay. Hindi siya dapat kaawaan ng kahit sino. Parusang kamatayan lang ang nararapat. Pinatay ng babaeng ito ang kanyang mga anak. Pero sinasabi niyang hindi niya kasalanan. Hindi normal na magkaroon ng pag-iisip na patayin ang sarili mong mga anak. Ang parehong trend tungkol kay Lindsay ay hindi nakakatuwang ipagyabang. Nakakabahala talaga ito. At bawat ina na nagpo-post nito ay dapat imbestigahan. Sumasang-ayon ako. Totoo, sang-ayon ako. Hindi siguro dapat nasa TikTok ang asawa mo mula kay Alib Talake. Nahihirapan ang mga tao tungkol dito, mas idiin ko pa. Ang TikTok ay sadyang ginawa para targetin ang mga babae gamit ang nakaka-addict, negatibo, mapanlinlang at nakakagalit na mga content. Kaya nila ipinagtatanggol ang issue kay Lindsay Clancy at kaya siya tinanggal. Habang may mga trans na babae, siguro hindi rin dapat sila nandoon. Nagpapasalamat ako na may team ako na nagpo-post ng mga clip ng podcast ko doon. Sa tingin ko mahalagang ipakita ang mga alternatibong pananaw at hindi pa talaga ako nag-login sa app na yan kahit kailan sa buhay ko. Inaamin niya na pinatay niya ang 3 niyang anak at 700 at $67,000 pa rin ang nalikom. Ibig kong sabihin, parang Timpul, ito na ang susunod na malinaw na hakbang sa usapin ng aborsyon. Kasama ko. Mas Hindi marami talaga pang papansing nagpapahinga video. ang isip ko. Kung gaano kahirap maging isang ina. Hustisya para kay Lindsay Clancy. Ibig kong sabihin, tingnan mo ito. Malinaw na ito ay gawa ng AI. Oo. At syempre, hindi na nakakagulat na ang Code Pink ang sumusuporta sa kanya. Ang nakakatakot na organisasyon na pinupundohan ng mga totoong teroristang grupo, pero mga babae sa paligid niya ang sumusuporta sa kanya dahil naiintindihan nila ang pinagdadaanan niyang postpartum. Ako rin, Lindsay, pareho tayo. Hindi ko na talaga kaya. Sobrang hindi ko na talaga kaya. Trending talaga siya ngayon. Pareho tayo. Lindsay, pareho tayo. Sinusubukan kong alagaan ang mga bata. Parang nalulunod ako araw-araw. May guilt ako na ginagastos ko ang pera ng pamilya ko, pero wala akong kinikita. Pakiramdam ko, sobra akong gumagastos. Siya ba ang nagsulat niyan, tama? Umiyak. Pagod na ako, natatakot ako kay Cole at sa pagkakasakit niya. Sanggol siyang may sakit. Sanggol na may sakit. Sa tingin mo ba, alam ng mga babaeng ito kung anong inaamin nila? Na itong bagay na pinaglalaanan nila ng buhay nila, inaamin lang nila na, oo, minsan gusto nilang patayin siya. Alam ba nila ang mga maaring mangyari dahil dito? May sakit siya na yon, may double ear infection Ang at ganda, halatang may baby. problema sa tiyan. Magandang Ang hirap. bata ito. Literal talaga. Ito ang pinakamagagandang sandali ng buhay mo bilang isang ina. Ang mapalaki ang mga magagandang munting anghel na ibinigay sa atin. At nagrereklamo ka patungkol dito. Anong problema mo? Mapanakit na pabayaan ang sanggol na umiyak at hindi tumugon. Pero nagpasya ako. Ginawa ko yon kay Cal. Napakagandang sanggol. Hindi ko kaya. Medyo mabigat para sa akin ang internet na yon. Salamat sa inyong lahat sa pagbibigay pansin dito, bata.